Maganda ako bago po sa inyong lahat. Ngayon po ay makakapanayam natin ng isang ginoong batikan sa SS. Pakilala po natin siya. Siya po ay si Ginoong Curtis. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong. Magandang umaga din naman. Magandang umaga din naman. Marami po ang nagsasabi sa Orlando niyo ang dalawang nobela, Sigat sa Telepan. Ano po ang paborito ng pamilya sa nobela? Paborito ko ang papanata. Hanggang 2 ako. Ito po ang parte kung saan pinapakilala si Quiroga. At si Mr. Lee. At hinimatay si Paris Harvey dahil natamaan siya. Sumunod niya, binihin mo. Nagtrabaho yun si Placidor ang kanyang inadoon na. Nandoon din ang bahay doon sa studio. Hindi man ba? Kung mas marami pa kayang alaway ka sa akin na. Ano lang kayang Kaya Korean. Pasensya na po, gusto lang namin malaman kung tama ang pagkakaalam namin. tama yun. Wala kong Quiroga kasi nakakuha ni Don Studio. Bakit naman po yun ang pagkakaalam niya sa banata? Bakit ka? Marami sa tigkakabalagan at sekreto akong nalaman sa mga pangyayari doon. Sa kwento ni Quiroga na naghanda ng isang salita. Naaalala mo ba pinutang ng mga puser at testimony para pinagala sa mga makakatulog sa kanyang leon. Ako ba naman ang ba? Mautang din si Timon. Dahil lumipit niya nakabayaran niya ng asukan niyo. Mababayaran ng utang. Parang pag-blackmail kayo ang ginawa. Tama ka dyan. Dahil kung wala na sa bahay. Teka, hindi mo ba dito rin na pag-usapan ng mga sa mahika? Sino pa iba? Kahit nagbalik sa malakas ni Mr. Lee. At nagsimol up, nagyaya na panoorin ang pagkakakalis din ang oo nga, no? Nawala si Timon. Bakit sila? Oo nga po, bakit nawala si Timon? May naisip ba kayo? Bakit na si Ginoong Lee? Kayo ang makakasagot niyan. Sa loob naman ng pagtatakal, isang malaking hiwagang naroon sa ulong si Imsik. Totoo po ba ulo lang siya? Ang galing naman yun. Nagkakamali ka dyan. Ang ulong ito ay likha ng ilutol mula sa lalim. Hindi ito nakita niyo. Ibig sabihin, tama pala si Bella. Kawawa naman siya, hindi niya nakahanap ang kalayaan. Diba kiyala si Bella dun, diba? Nasa pa kasi ng mesa nakalagay ang salamin. Hindi ito
sa Riverside. Ang buhay niya. Masyado sigurong natago. Hindi lamang siya natakot. Nakonsensya rin siya sa mga sinabi ng puso. Ay alam niya gusto ko rin kuya na nag-usap yung Placido at ang kanyang ina. Kaawang-awang si Gabriel sa andang. Nais niya lamang makapagkapos si Placido. Pero naiintindihan ko. Pero naiintindihan ko rin ang kalagayan ni Placido. Masyado na siya inaapi ni Padre Milo. Wala na siyang mag-aaral na tulad niya. Yan tuloy, nagpahagi na lamang siya at nakita si Simon. Nalaman din niya ang balak nito. Pumunta naman tayo sa bahay sa buhay ni Don Custodio. Yung kalandian ko ni Pepay, Siya nga, si Don Custodio de Salazar C. Sanchez de Montero Domen. De Montero Domindo na mula sa kilala ang lahat sa bilang Brenta Tita, naligid ng karangalan, simbolo ng katalinuhan at tag-isag ng katapatan. grabe naman po, parang napakataas na. Ang hirabili. Bata pa nang magpunta sa Pilipinas si Don Custodio. Nakapagpangasawa siya ng isang mestiza na mayaman na maganda pa. Siya ay nanungkulan bilang lubos pangasabaan ng ografiya at iba pa. Ngunit kung siya ay pinipingala sa Pilipinas, balikan ang pagkakas sa kanya ng mga tao sa kanya. Hindi man lang siya kilala sa kanya. Minsan ay nagkasakit ito at bumalik sa Espanya. Nagpataga mo at pangasa na. Kaya naging Nang makabalik siya sa Pilipinas, lalo siyang yumabang. Kaya naman hindi maganda ang tayo. Ate ko po ba sa'yo? Hindi na anak ako na ina. Alam maging gusto. Ate ka po ba? Di ba? Oo, napakayabang niya magsalita. Na kung mukhang kailangan na natin tutuloy ng palitan na ito. May days pa kami ng misis ko. Manonood kami ng entry na sila mo. Maraming salamat po